Ang ating ebanghelyo ngayon, Martes, January 2, ay hango sa sulat ni San Juan, chapter 1, verse 19 to 28. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at levita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag niyang sinabi, "Hindi ako ang Kristo." "Sino ka kung gayon?" tanong nila. "Ikaw ba si Elias?" "Hindi ako si Elias," tugon niya. "Ikaw ba ang propeta?" Sumagot siya, "Hindi rin." "Sino ka kung gayon?" "Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin." "Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?" tanong nilang muli. Sumagot si Juan, "Ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon." Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, "Bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo, o si Elias, o ang propeta?" Sumagot si Juan, "Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. Darating siyang kasunod ko, subalit hindi man lang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas." Ang mga ito'y nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismohan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayon ay sulat ni Brother Arnold Aviles ng Pag-ibig sa Diyos Catholic Community. Anong klaseng boses ka? Sa ating ebanghelyo, makikita natin ang kwento ni Juan Bautista na nagpapahayag ng kanyang misyong bilang isang boses na nagdadala ng mensahe ng paghahanda para sa pagdating ng Mesiyas. Napakahalaga ng mensaheng ito sapagkat nagpapakita ito ng kahandaan nating magbago at pagtanggap sa Diyos sa ating mga buhay. Maaari nating itanong sa ating mga sarili kung paano tayo nagiging mga instrumento ng paghahanda para sa pagdating ng Diyos. Maaari rin nating isipin kung paano natin ginagamit ang ating mga boses at mga pagkilos upang ipahayag ang kanyang kalooban. Hindi natin kailangang maging mga propeta, ngunit maaari tayong maging mga tagapagtaguyod ng kabutihan, katarungan, at pagmamahalan sa ating mga kapwa. Sa kabila ng mga pagtutol at pag-aalinlangan, si Juan Bautista ay nanatiling tapat sa kanyang misyon. Ang kanyang tapang at pananampalataya ay maaring maging inspirasyon sa atin na huwag matakot na magpatuloy sa pagpapahayag ng mensahe ng Diyos sa kabila ng mga hamon at hadlang. Ipinapakita sa tekstong ito na ang pagiging tapat at matapat sa ating pangarap at layunin ay mahalaga pagkat ito'y maaring magdala ng liwanag sa madilim na bahagi ng ating buhay. Let us pray. Lord, grant me the grace to speak about you and nothing but you. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.